Magpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang muli si Edwin Bernales ng Batch 3 ito aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-usapan natin ang wrong decisions o Samson's death. Ang ating Bible verse ay mula sa Judges chapter 16. Then Samson said, Sovereign Lord, remember me, please God strengthen me just once more. Ayon sa Judges chapter 16 verse 20. Ang buhay ni Samson mga kapatid ay isang kwento ng malaking potensyal pero puno rin ng maling desisyon. Pinili siya ng Diyos mula po sa kanyang kapanganakan upang maging instrumento sa pagliligtas ng Israel mula sa mga Philistines. Binigyan siya ng pambikirang lakas, ngunit ang kanyang kahinaan ay hindi sa katawan kundi sa kanyang mga pagpili. Sa Judges chapter 16 mga kapatid ay makita natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang kwento, ang relasyon niya kay Delilah. Sa kabila ng paulit-ulit ang pagtatangka ni Delilah na alamin ang lihim ng kanyang lakas, ay patuloy pa rin nagtiwala si Samson sa kanya. Sa huli ay sinabi niya ang totoo. Kanyang lakas ay konektado sa kanyang Nazarite vow, simbolo ng kanyang pagtatalaga sa Diyos. No razor has ever been used on my head. If my head were shaved, my strength would leave me. Ayon sa Judges chapter 16 verse 17. Napatuloy ng kanyang buhok na walang kanyang lakas. Nahuli siya ng mga Philistines, binulag at ginawa siyang alipin. Wrong decisions have consequence mga kapatid. Ang pagbagsak ni Samson ay hindi nangyari sa isang araw lang. Sa resulta ng sunod-sunod na maling desisyon na kanyang pinipili, ang pagpili ng maling relasyon ay paglabag sa kanyang vow at pagbaliwala sa mga babala. Madalas ang mga maling desisyon ay tila malit sa simula, pero kapag paulit-ulit natin itong ginagawa, ay maaaring ito magdala ng malaking epekto sa ating buhay. God's mercy is still available. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, may isang mahalagang moment sa dulo ng kwento. Sa kanyang kahinaan, tumawag si Samson sa Diyos. Ito ang unang pagkakataon sa kwento na malinaw niyang hiniling ang tulong ng Diyos na may pagkakababang loob. Pinapakita nito na kahit gaano kalayo ang narating ng isang tao sa maling landas, ang Diyos ay maaari pa rin maranasan kapag siya ay bumalik sa kanya. Pangatlo, a life can still fulfill God's purpose. Sa huling salina ng kanyang buhay mga kapatid, binigyan si Samson ng Diyos ng lakas upang itulak ang dalawang haligi ng templo ng mga Philistines. Thus, he killed many more when he died than while he lived. Ito ay sa Judges chapter 16 verse 30. Kahit ang kanyang buhay puno ng pagkakamali mga kapatid, ginamit pa rin ng Diyos ang kanyang huling sandali upang mapatupad ang layunin ng binigay sa kanya. Mga kapatid, ang kwento ni Samson, isang paalaala kung gaano kahalaga ang mga desisyon na ginagawa natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Ang maling desisyon ay maaaring magdala ng matinding consequence, lalo na kung paulit-ulit natin itong ginagawa. Pero ang kwento nito ay hindi na tungkol sa pagkakamali mga kapatid. Ito rin ay tungkol sa awa, pagkakataong bumalik sa Diyos, kahit gaano tayo kalayo sa Diyos, sa maling landas, may pagkakataon pa rin tayong bumalik sa at maranasan ang kapatawaran ng Diyos. Kaya dito nagtatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.